Hi guys, good evening. Kamusta po kayo? This is Gege Manser at your service. Welcome to my first vlog. Ngayon po, ang pag-usapan po natin ay tungkol sa maliit na negosyo. So, last year, nag-isip po ako ng extra income na hindi, wala kang babayarang pwesto, wala kang babayarang tao, ano pa ba, yung wala kang ini-inventory, kasi maliit na negosyo lang naman ito. Sa tao-tao lang naman. So, nag-iisip ako kung RTW, kasi yun naman yung gusto ko dati pa. RTW, kailangan mo mag-angkat ng damit. So, maghahanap ka ng murang makukuhanan mo, 'di ba? So, kailangan mo ng pwesto. 'Yun ang iniisip ko. Kung magtitindahan ka naman, kailangan mo pa rin ng pwesto. So, ang mga pagkain may mga expiration din, 'di ba? 'Yun ang iisipin mo pa rin. So, kung magtitindahan ka, magkakarinderya ka, so kailangan mo ng effort sa pagpunta ng palengke, pagpe-prepare ng pagluluto. Siyempre magluluto ka pa. Tapos pagkatapos mo magluto, ikaw pa rin yung magtitinda, 'di ba? So masakit sa ulo mag-isip. Ngayon, yung kapatid ko kasi matagal niya na tong ginagawa eh. So nagpapa-lending siya sa isang opisina. So, yung alam mo yung Sanla ATM, alam niyo ba yung Sanla ATM? So, ganun yung ginagawa niya. So, sabi ko, parang hassle naman kung Sanla ATM, di ba? Kasi, pipila ka, kada 15 and 30 na sweldo, pipila ka sa ATM. So, minsan, ano ka na lang, mahihiya ka sa nasa likod mo kasi isang transaction na lang gagawin niya. So, ikaw, kung sa Sanla ATM ka, maraming ATM na maraming ATM na ipapasok mo dun sa ATM, 'di ba? Sa machine. So nag-isip ako na hassle din 'yun. Tapos yung tao mag-aantay pa ng pera nila kung kailan ka magwi-withdraw, 'di ba? Ganun 'yun. So sabi ko parang ang hassle talaga nun. So nag-isip pa rin ako. So, until last year, so, napag-isipan ko na. So, sabi ng asawa ko, bakit hindi yung mga may 40-day cycle lang yung gawin mo? So, ang ginawa ko, nag-tinarget ko yung may mga small business, yung may araw-araw na income. Ganun po. Kasi, para araw-araw din yung hulog. So, ang mangyayari nun, kung may araw-araw na maghuhulog sa'yo, may araw-araw ka din na paikot na makakapagpahiram ka sa ibang tao. So, ganun po yung ginawa ko. So, yun po yung naisip namin mag-asawa. So, until last year, nag-start po ako. So, ang una ko po, nag-post ako sa Facebook. Gumawa ako ng page na lending na na page Ngayon po may nakakita na kapitbahay namin. So nagtitinda po siya ng yung mga kikiam, ganun po. So dagdag puhunan. Ganun po yung target ko, dagdag puhunan. So nag-start po ako sa 1,000. So, naglabas ako ng 1,000. Tapos, 20% po ang inano ko po. Yun po yung aking parang interest. So, sa 1,000, ang tubo nun sa 40 days ay 200. Sa 2,000, 400 naman ang tutubuin mo. So, na po yun sa buong cycle na po yun na 40 days. So, ganun po yung naisip ko na pamamaraan. So, hindi ko akalain na yung maliit na puhunan ko, lalaki siya ng eventually hindi mo mapapansin eh.
na yung pinapaikot mo yung tubo mo na lang pala. Ganon po yun. So, ang maganda lang po dito kasi wala kang iisipin na pwesto na tauhan, yung parang may babayaran pang tao. Yun po yung maganda doon. So, dahil naumpisahan ko na siya, maganda naman. Ang ano lang po doon, medyo, syempre mag-iisip ka din ng kung ano yung magiging kumaga risk nun. Yung iba kailangan mahaba pasensya mo kasi yung iba hindi naman may lumalagpas dun sa cycle mo, sa term mo, kahit na sabihin mo may term ka. So kailangan lang ng pasensya at saka pasensya pa rin, ganun po yun. So ang ginawa ko, dahil nga gusto yung kumbaga sa yung parang yun yung pamamaraan mo para makatulong sa kanila. Yun lang naman po yun. Sa susunod po na vlog ko, explain ko po sa inyo kung ano po yung ginawa ko para po ma-sustain ko yung yung lending ko, kung paano yung pagpapaikot. Dahil sa umpisa kasi parang maano yung tama ba yung ginawa ko, tama ba to yung ganito, tama ba yung ganyan, kailangan ba araw-araw kang maningil sa kanila. So ang pamamaraan ko sa paniningil yung sila yung pupunta na dito, hindi na ako. Kasi di ba merong ibang naniningil na pinupuntahan pa sila sa pwesto. So ako, ang ginagawa ko, bago kami mag-usap, bago kong bigay yung pera, pupunta ka, kumbaga, dito ka pupunta sa amin para bayaran mo ko araw-araw. So, meron din po akong yung iba naman na kailangan po kasi pagka nag-lending ka, ang papahiramin mo yung kakilala mo, kaibigan mo. So kung hindi mo kakilala, medyo X tayo doon. Pagka medyo yung nirecommend lang din ni friend mo, tapos kailangan kung may i-recommend sila, sagot mo yun. So yun ang ginagawa ko, pinapipirmahan ko sila na kapag hindi siya nakabayad, syempre siya yung sasagot doon. Ganun po. Pero so far, wala pa naman, siguro may 2 ginawa akong ganun. Tapos, ano pa bang ginawa ko? Yun, nagpapabayad din ako ng GCash. Sa GCash, yung iba kasi medyo malayo, na kaibigan ko. So, GCash ako nang papabayad. Ganun po. Halimbawa, kung mag-release din po ako ng pera at malayo siya, at meron naman kaming agreement na, at alam ko naman na good payer siya, ang ginagawa ko naman, through GCash ko na rin siya binibigyan ng pag naglo-loan siya. Ganun po yun. So, until next time po. So, sa susunod po na topic natin, kung paano mag-sustain naman ng lending business. Okay po. Maraming salamat.